Tatanong kung mahal daw bang ipa-maintain ang 1000cc big bike. Well, ito, pakita ko sa inyo actual na gastos, guys. Ito yung service. Ayan. Okay, sir, kayo na bahala. Nakalibre ako ng brace. Hi, Arwan. Hi, Bluey. Naku, totoong tao. Nagulat ako. Oh, smooth ah. Hi guys, Motolon here and we are back with another vlog. So for today's video guys, maulan na umaga. Actually maambon na. And of course, lagi nating partner in crime, Yamaha R1. Ay, hindi ko natatanggal pala itong microfiber. Tanggalin muna natin. Baka masama pa sa daan. Pero yun guys, for today's video, papa-PMS natin itong si Yamaha R1. And hindi lang ito normal na PMS. Actually, itong PMS na to ay valve clearance service. So, if interested kayo, paano ginagawa ang valve clearance check or service sa Yamaha R1, magkano aabutin, basically ng buong PMS kasama yung overhaul, nasa tamang lugar kayo. Pero tara guys, medyo maulan na at medyo late tayo sa Yamaha, sa appointment natin. And let's go, let's ride! Ayun guys, dahil maaga pa, bilis ang pampainit lang tayo ng makina. Ingay ni R1 talaga. Pwede na may pumunta pala sa akin na kapitbahay. Kinausap tayo sa motor natin kung ilang sisi daw and mag-ingat daw ako ganyan-ganyan. Dasal muna daw bago mag-ride. Yes, tama naman si Manong. Siyempre, lagi tayong maingat pa nag-ride and laging dasal sa Diyos para safe lagi sa biyahe. Kita nyo guys, lumalakas yung ulan. And naka-hoodie lang tayo. Diyan mga bang masama eh. Ay, lumalakas yung ulan no. Patay tayo. Naka-tail tayo pa naman itong motor natin, kaya yung likod natin basang-basa na rin yan. Ay, lumalakas yung ulan. Tatay raincoat eh. Kaya nga nabanggit ko yung damit ko. Ay, pwede dispose agad or ilagay agad sa marumihan. Nagsinuot yung mga pinakamagaganda kong damit. Actually, isang reason yan bakit naka-hoodie lang tayo ngayon instead of like actual na full gear. Abangan nyo pala guys kung magkano gagastusin natin sa PMS natin. Kasi ngayon may in-expect na akong halaga ng valve clearance service natin eh. By the way, di pa tayo nakapagpagas mula nung galing tayong Tarlac. Kasi galing na naman tayo ng Tarlac this weekend, or sorry, last weekend. Weekend na nga pala ulit kaya. Di ba tayo nakapagpagas actually? Last full tank lang sa Tarlac pa. So sana umabot naman itong ano natin. Gas natin kahit sa Mandaluyong. Pagas tayo later sa Mandaluyong or Makati pagka after na ng PMS natin. Okay. Okay. Magallanes tayo guys. Greenfield United District, itong likuan. Ano na? Guys ah. Tayo tayo. Kuha na tayo ng gas guys. Namatay na tayo na tayong gas. OMG. So ang Yamaha ito. Guys, oh my god. Ito na yung ano Bison. Ang tanong saan ang ano nila service. Ito natin. Ay, saan yung service bossing? 8 AM bossing may service daw. Saan po yung entrance ng service? Yes po, big bike. Sa kabila dyan. Pwede po mag U-turn. Dito lang. May bukas na ba yung bossing? Hindi pa. Bukas na rin. Sige. Yan nga lang, tayo ay namamatayan na. Nakakaba naman magano dito. U-turn dito. Wala na tayo ng gas.
Okay. Laki pala ng service nila dito, service. Pasukan. Okay. Dito ang service nila eh. Tanong natin, papasok na ba dito? Test ride area? May test ride pala dito. Ay, sir, excuse me po. Sir, bukas na ba kayo? Alas 8 pa. Oh, sir, naka-schedule. Iwan ko na lang muna yung R1 ko dun, sir. Yes, bossing. Ipasok ko ba dito? Okay. Dito sa loob. Okay, sige. Thank you po. Ang ganda ng service area nyo, bossing, sa big bike. Dito talaga sa loob, ang service area nyo. Ganda. Tapos yung mga customer na pwede nakaupo dyan. Ang ganda ng upuan dito. Gusto na yung ilaw. Pogi. Clearance service sana. Clearance? Oo. Nasa... Clearance yan? Di ba sir, kasama sa manual pag nasa 40k odo na? I-valve clearance. Di pa 28k pa lang, pero kasi kakabili ko lang sa ibang owner. Clearance kasi na ito, sir, hindi naman natin na-adjust. Oo, okay lang. Makita lang, okay lang, bossing. Para makita lang kung okay pa yung ano. Pero kung nakita ko nyari, bossing, na kunyari off na gano'n, hindi nyo ba kaya siyang i-adjust? Kunyari off ng ilang millimeters. Pinapalitan talaga siya. Pinapalitan. Sige, boss, pa-check na lang din siguro para may peace of mind lang. Check lang ang magagawa na. Oo. Kasama ni change oil dun, bossing, kasi pa-flush lahat ng oil, di ba? Tapos yung mga pwedeng palitan, pero kasi sabi nung seller, bago pa doon yung mga spark plugs tsaka lahat-lahat eh. Parang napalitan yung throttle body, bagong linis din, yung... Pwede ma-check nyo ba yun, bossing? Tingnan nyo. Yung mga sa loob, boss, kung kunyari sa mga palitin na ba yung mga air filter, ganun. 28,000, pero napalitan na daw kasi last service, yun ang sinasabi sa akin. Ilang kilometers? Parang 3 kilometers pa lang before nung last service eh. So, bago-bago pa. Actually, hindi nga talaga need pa, kaso para maagapan lang kasi hindi ko alam yung loob ng makina kung anong itsura eh. Kaya gusto ko rin sana pa-check sa inyo yung valve kung okay pa. Okay pa yan. Para magsasayang ka lang ng pera kung ipapa. Nagtanong kasi ako sa valve clearance service niyo, sir, nasa 3.5 lang daw. Tama ba? Service lang yun, sir. Wala pa yung... Wala pa yung Isa estimate yung mga magkano aabutin, boss. Kasi kung kasama lahat-lahat, sir, kasama oil. Oil change mo pa lang 8K. Okay. Nasa mga magkano kaya, boss? Tingin. Siguro po ito mga 20,000 20. kasama yung valve. Kasama oil. Kaya sir, di namin nare-recommend yung sa valve clearance kasi never pa kami nagpalit. Never pa ang R1. Kahit mga 2018, 2017. Kahit mga ilan na yung maximum odo boss na ano yun, na PMS nyo dito? 100K. 100k? Tapos di pa nagpapa-valve clearance? Ang palitan lang yun, clutch lining. Oo. Ay, normal yun. Bossing. Papalit. Talaga. Okay pa yung brake fluid. Kakapalit lang dito yung brake fluid eh. Okay naman siya binitawan sa'yo. Oo nga. Kasi actually, Yung boss, langis lang, sir, anong langis ang binigay sa'yo? Motul 7100 yata nilalagay nila dyan. Oo. Sa inyo, boss, Yamalube ba gamit yan? Yamalube. Oo. Ay, sir, yung ano, Jeep. Oo. Kanina, bossing, actually namatayan ako dyan eh. Pero hindi ko alam kung dahil ba wala. Kasi nagbe-blink na yung gas ko eh. Tingin yung gas lang kaya yun. Paano ba nalalaman kung stator yung may problema nung ano? Ayaw talaga. Hindi naman. Feeling ko yung gas kasi hindi pa ako nagpapagas. Galing pa akong alabang. Anong gas mo, sir? 95 lang lagi, bossing. Mag-switch ka na 97. 97 na. Okay. So, pwede sa Blaze, mga Blaze 100. No? Oo, sige. Sige, sir, kayo na bahala. Ay, nakalibre ko ng Blaze. Ayos. Nangyayari ba lagi yan, boss? Yung may nawawalan lagi ng gas dito, hindi naman. Naubusan. Hindi naman siya minsan. Ngayon sa minsan, no? Nalang may handa kayong gas dyan, makaka-blaze pa. Pag ano rin ito, sir, pag active, ito may... Oo nga. Okay. Wah, ayos yung hindi ah. Wala ko. Di pa naman battery, bossing. Mahina na rin battery. Malakas pa naman. Yung gas lang talaga, nawalan lang kanina. Tayo ay maghahunting muna ng kape, guys. Ito yung gutom. Ito yung mismong main area pala nila. Sarado pa daw kasi 9 o'clock pa yung bukas. Yung service center nila for small bikes, small CC bikes. Kape muna tayo.
Tara, kape secured. Share ko lang guys, meron din silang dito, wifi. And then, ayun nga, may saksakan dito. And relax yung seats nila. And maganda dito nakikita mo yung motor mo sinaservice kasi same room na ang katawa nga eh. Pero ang cool doon na, kasi ako gusto kong tinitingnan yung motor ko naka sinaservice eh. Ayan si R1. Ayan, say hello. Hi R1, hi Bluey. Ayan siya. And kitang-kita nyo talaga yung motor dito. Linis pa ng motor natin guys. Kahit yung loob. Bali, yun nga, sa pagkakausap kay Sir Arvin kanina, advice na wag na munang ipa-valve clearance check kasi may mga R1 daw talaga dito, maabot ng 100k plus. Hindi naman nila bina-valve clearance. And then, valve clearance daw kasi nakita na parang hindi same yung distance niya. Papalitan yung buo. And yung service pa lang daw parang abutin ng 20,000. So, ayun nga, parang sayang sa pera lang kasi yung mga R1 din naman talaga kailangan ng valve clearance service. Actually, kahit na ilang daang libong kilometers nga daw, di naman need. And also, ang cool lang nung sa mga big bikes guys na service dito. Kung nakita niyo sa small bikes kanina, ang dami din, ang laki din. So, very, very good yung initial impression ko dito sa Y-Zone sa Mandaluyong, panalong-panalo. By the way guys, 2 hours lang pala yung service natin kasi change oil lang naman, tsaka ano nga ba yung gagawin na iba? Tsaka chain adjustment I guess. So, hintayin na lang natin guys, 2 hours lang naman. Pinapatiktik lang nila yung oil guys. Kita nyo. Ayan o. So, hindi pa naman din sobrang itim ng oil. Mukhang maitim sa video pero medyo parang red siya. So before matapos yung PMS natin, check muna tayo sa Yamaha mismo kasi bukas na. 9 o'clock na eh. And tingin tayo ng mga motor. Akala ko totoong tao. Nagulat ako. Manikin pala. Fazio. Mio Gear S. Ang custom display nila dito. Sports nila. Pugi na itong R15M oh. Kala mo R1M eh. Ganong kulay. R9. And then, ito MT-09 SP. Ito yung lagi natin gamit na MT-09. Ganito rin yung MT-09 ni Casey. MT-09 SP. Lead niya in person pero panalo yan. Approve sa akin itong motor na to. MT-07. Ito yung bagong MT-07 guys. Price is 499k. Bagong presyo. Actually, I haven't reviewed an MT-07 yet. Pero isa yan sa mga favorite bikes ko rin kasi lalo yung Gen 2. Kasi sarap pinang wiwili niyan. And it's very nimble. Para siyang Duke na mas reliable. Of course, MT-10 SP. 1.1 million. Same engine sa R1S. Yung 150 horsepower na R1 dati. And of course, dahil SP version siya, yung design niya, parang R1M na rin. Or yung color niya. Okay, ito 10L700, one of the best off-road motorcycles in the world. Panalo itong T700. Of course, makina ng MT-07 yan. Next is R900 guys. Ganda ng kulay talaga na to. Ito yung may upgraded na TFT eh. Yung TFT niya ay, hindi pa pala. So, hindi pa to yung malaking TFT. Pero ang ganda pa rin ng color niya. One of my favorite colorways ng XSR900. XSR900 ulit siya yung color na black gold, which is I actually prefer this color, and of course, yung TFT nito mas malaki na. So ito yung technically newest gen. Yung mga retro din sila na suit dito, tsaka gloves. And of course, ito yung MT-07 na last gen tsaka current gen. Ayan sila side by side. Cyclops pa tong last XR700 dito. Cyclops pa rin, pero mas iba na itsura niya. Mas kamukha niya ng MT-09 ngayon. May mga urig pala sila na Acra dito, oh. Akrapovic, oh. Tsaka Olins. Ito pala gamit sa motor natin guys, itong Yamalube na to, yung GP. 4 liters yata nito. Abot ng 8K daw kasama yung buong actual service eh. So medyo pricey lang itong Yamalube, pero ito talaga recommended sa ating R1. Ayan, so kung sa mga nagtatanong kung mahal daw bang ipa-maintain ang 1000cc big bike, specifically 1000cc sports bike, and you might be wondering, kaya bang i-maintain sa budget ko itong motor na to? Well, ito, pakita ko sa inyo actual na gastos guys ng service natin. This is just a change oil and yung mga miscellaneous service para sa ating 2020 Yamaha R1. Price reveal, dadan! So makikita nyo, ang total na price niya is
8,896. So 9,000. Almost 9,000 pesos yung service natin. So ang service fee nasa 1,500. Ang Yamalube, which is yung oil na ginagamit para sa ating R1, which is RS4 GP, 10W40, almost 5 liters yung ginamit. So yun yung medyo mabigat kasi 4.5 yung 4 liters, tapos 1.3 yung additional na 1 liter. So around 6,000 na ano pa lang, oil pa lang. And then yan, Element Assembly Oil Cleaner 715, Yamalube Super Chain Lube. Yan, nilagay na chain lube. Nagpapalit din tayo is 250 pesos. Yung plug, straight screw, 124. Ayun yung drain bolt basically. And then Yamalube Parts Brake Cleaner, 507 pesos. So tatlong quantity yung ginamit nila. So okay guys, tingin nyo, okay ba yung service cost ng ating Yamaha R1? Comment down below kung tingin nyo kaya naman or masyadong mahal or sakto lang ba yung gastos sa service na yan. Pero yun guys, test out na natin sa Yamaha R1, pag-gas tayo, tapos uwi na tayo. Ito na pala si R1 eh. Nakalabas na eh, handa na eh. Ready na ilabas ulit. Linis din ng chain, no? Grabe. Ingay. Boss Arvin, thank you ulit. Sige po. Sir, thank you po. Okay, all good guys. Maambon na naman. Smooth ng motor natin bago kasing PMS eh. Yun lang. Bagong palit chain lube. Kaso, dudumihan na naman siya agad. Oh, smooth ang smooth ng QS Oh. Ayos Actually guys, tong lugar na to, hindi naman sa gamay ko siya. Pero dati dito ako nagtatrabaho. Sa mga bago yan sa channel natin, or sa mga matagal nang sumubaybay dyan sa atin sa channel natin, alam nyo na matagal na tayo dyan sa Mandaluyong. Yan tayo nagtatrabaho dati. Street triple paggamit natin. Tsaka actually Dominar pa, first bike natin. Gastos guys, 9,000 for a PMS. So every 3K odo suggested nila pa PMS na parang siguro mga 5K or once a year daw. So depende ko ano mauna. Anong tingin nyo dyan? Gumagana pa kaya ito? Sana gumagana pa itong mic natin. Hello. Gumagana pa. Grabe guys, nalaglag yung mic natin. Hello? Kung gumagana pa naman. Nalaglag sa EDSA yung mic natin. Ay, naku po. Nasa 5th gear tayo. Okay. Pala mag-ingat sa paghawak sa helmet. Abang mura ng ano dito 95 po. Wala dito boss? Sige, thank you. Sige. Daming sakyan dito Mura ba gas dito? Dami napapagas. Gusto 95. So ngayon pala guys na June na. Alam niyo naman pag June na maulan na talaga. Nakakapag-ride pa ba kayo? Kasi kami nakakapag-ride pa rin kami kahit na kahit na umuulan na Well, ako technically hindi ako nakakabote. So yun nga nabanggit ko kanina. Pag ako'y nagra-ride, thank you sa misis ko sa paglaban ng mga damit ko after mabasa. Pero di talaga ako nagkakapote. Hindi ko fan ng kapote masyado. Like on this snippet here,
Kita nyo ride namin sa Clark, sobrang lakas ng ulan. Tuloy pa din rain or shine Kayo ba guys, ganun din ba kayo mag-ride? Comment down nga guys sa comment section dyan. Gusto ko malaman kung anong sa inyo sa mga riders na takot sa ulan. Kasi madaming riders takot sa ulan Ako hindi masyado. Okay, sanay na ako sa ulan kasi. Since dati pa naka-Dominar pa lang ako, daily ko Dominar. Lagi ako naulanan. Mga bata. May mga bata talaga, lagi akong kinakawayan Kasi syempre, na-amaze sila sa sa ganito mga motor. Syempre, para may bagong rider na isisilang. Entertainan sila guys. Kita nyo guys, maulan na, di ba? Sinasabi ko, sanay ako sa ganitong weather. Hindi ako nagpapigil sa konting ulan. So, ayun guys, alam nyo na kayo ng presyo ng PMS ng ating R1. And, kayo ba? Na-turn off ba kayo dahil sa service cost ng R1 natin? O okay lang din? Kasi pag nakaganitong motor ka, mahal talaga ang service. Maraming salamat sa suporta guys. And if you haven't subscribed to Motolan yet, please subscribe. We're nearing 1,000 subscribers guys. And holy number 1,000 subscribers, malapit na. Konting kembot na lang. Guys, if you enjoy this kind of content, huwag kayong mag-alala. Sa tamang channel kayo, grabe naman itong taon na to. Sa tamang channel kayo, Motolan.